curious ako, no? Ano ba yung naging reaction nyo when you finally found out that Duterte had been arrested and was actually sent to the ICC? Inabutan ako ng balita na doon ako sa Vienna kasi umatin ako sa United Nations Commission on Narcotic Drugs and Crime. Meron kaming side event doon tungkol nga sa iba't ibang mga biktima ng war on drugs. Una-una, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, totoo na ba ito? Baka fake news. Pero may mga video. Alam mo, sabay yung natutuwa ako na nangyayari to dahil matagal na itong pinaghandaan. Pero nalulungkot din ako bakit tayo umabot sa ganito. Bilang isang bansa, bakit tayo umaabot sa ganito? Sabi ko nga, dapat ang inaasikaso natin, yung paano magiging mas mabunga yung mga palayan, paano mapoprotektahan yung mga tinatamaan ng bagyo, paano itataas ang antas ng ating pag-aaral, yung architecture, humanities, literature. Nauuwi yung mga lakas natin, yung pag-iisip natin sa ganitong mga issue. Kinalulungkot ko yun. Oo. Pero siyempre, na-imagine ko rin naman yung mga biktima, siyempre, maluluha sila. Baka sakali na isang hakbang ito para sa katarungan. Ano ba yung mga tumatakbo sa isip nyo, Father, nung tinutunghayan nyo itong controversy nito as it was unfolding? And basically, ang isang major na narrative dito ay yung mga Duterte yung biktima. Pag nakikita yung ganong naratibo, ano yung tumatakbo sa isip po ninyo? Alam mo, sa pagdinilay ko dito, madaming biktima sa totoo lang. Nakikinig din ako doon sa mga sumisigaw, sa mga rally. Una-una, hindi ko nakitang biktima si Duterte, no? Pero maraming biktima. Tatanggap ko rin naman, merong ibang mga biktima ng mga abuso, ng mga naging, naabuso ng droga. Sabihin na natin, merong ganon. May mga kilala ko na yung isang kamag-anak ko nga nag-suicide dahil sa hindi na niya makaya yung epekto ng droga sa buhay niya. Meron din akong nakikita na mga kinakabahan, paglalakad sa kanto, kasi nga merong mga gulo dyan sa kanto. So, siguro tanggapin natin na may biktima yung ilang mga tao na gumamit ng droga at ilan sa kanila ay nagkaroon ng pang-aabuso. So, importante na i-acknowledge natin yun. Ikilalanin natin yun. Although gusto kong sabihin na una-una, hindi lahat ng mga pinatay ay gumagamit ng droga. Hindi lahat ng mga gumagamit ng droga ay nagiging kriminal. Hindi naman porke kriminal, pwede nang patayin. So, may pag-aabuso din sa pagtugon doon sa abuso ng abuso. Ang ginagawa naman ngayon ay pinapatay. So dito naman yun, dumadami ngayon ang biktima. Noong una, may biktima yung ilang abusado, pero ang naging tugon naman, mas dumami yung pinapatay, mas dumami yung nasasamantala dahil sa maling polisiya. Ngayon, kapag dumadami yung pinapatay, nadadagdagan din yung ibang biktima. Sino pa yon? Yung mga pumapatay. Kasi alam mo, biktima rin sila. Inuutusan lang sila. Pinipressure pa nga sila. Yung iba hindi naman sanay pumatay. May hawak, mga pulis na, may hawak na ng baril, hindi naman talaga nagpa-practice yan, ano? Pero, tinuwersa sila. Itinulak sa ganon. Sa isang banda, biktima rin sila. Katulad nga, nung nakakausap ko yun sila Matubato, sila Las Cañas, sila mismo na loko Oo. At gano'n, si Las Cañas, napatay niya dalawang kapatid niya. So, dumami ang biktima. Ang problema dito, kung titignan mo, ito summarize ko lang, may biktima, yung sa pagpatay, yung extrajudicial killings, ang tanong, sino nag-uutos niyan? May biktima yung umaabuso sa droga, ang tanong, sino ang pasimuno ng mga sindikato? Ang problema,
kapag ang dalawang daliri ay tumuturo sa isang lugar, ang mga utak ng sindikato at ang mastermind ng pagpatay ay patungo sa isang dako, yun ang mas masakit. Yun ang mas masakit. Kaya kung makikita natin na yung palang mga pasimuno ng pagpatay ay mga kasabwat din sa mga sindikato, doble. Sa pakikipag-ugnayan niyo po sa mga biktima nitong drug war, sa mga kaanak nila, ano yung prevailing na sentiment nila? Hindi lang doon sa pagkaka-aresto kay Duterte, kundi doon sa lumalabas na mga naratibo pagkatapos. Kasi marami pa rin siya mga taga-suporta as we speak. So nakikita ko nga na mayroong mga taga-suporta. Ang nakikita ko, alam mo dito, dalawang diskurso ng dalawang klaseng biktima. Merong biktima, sinasabi, sumisigaw yung mga speakers, na paano naman yung mga naghahasa, yung mga lolang naghahasa, yung mga nasaktan ng mga umabusong sa droga. Di ba may karapatan din naman sila. Sasagot naman din, paano yung mga pinatay? Na yung iba nga nadamay lang. At yung iba nga sumusubok pa lang ng droga, pinatay mo na. Alam mo, dalawang grupo ng parehong biktima, sana nga mag-usap yung dalawang grupo na yan kaysa doon sa nakikipaglaban. Ang problema, kung ipagtatanggol natin yung pasimuno ng pagpatay na kumakandong din at nagtatanggol sa mga pasimuno ng sindikato ng droga, medyo malansa ang dugo sa kamay ng mga ganitong pasimuno. Okay. Dito sa napakasalimuot na problema ng drug war, kasi talaga maraming tinamaan dito, kasama na diyan of course yung konsensya po natin bilang mga Pilipino. Sino ba sa tingin niyo dapat pinakamanagot? Sa ngayon talaga si Duterte. Malinaw yan para sa akin. Okay. Pero kung titignan mo, hindi naman siya ang kumalabit ng gatilyo. Marami siyang mga general. At maraming mga corporal, maraming tiniente, mayroong mga utusan na pumatay. Kaya bawat isa niyan may pamilya. Bawat isa niyan, yung iba mga nasa taas na kinabang. Yung mga nasa ibaba ng mga utusan lang pumatay, hindi naman gano'ng nakinabang yan. Gusto lang magkaroon ng hanap buhay. So merong pasimuno dito at yun yung inaasintan ng International Criminal Court. Yung ibang mga pulis na mga nautusan ganyan, dapat kaya na natin yan sa ating mga korte. Gaano ka-importante para sa mga biktima? Actually, kayo rin biktima, no? Na yung pinakapuno nitong pulisiya na ito ay mapanagot. Hindi sa Pilipinas dahil nasa ICC na siya, no? Gaano ka-importante sa inyong mga biktima po ito? Well, unang-una, sinasama mo ako sa biktima. Kasama talaga kayo. Huwag na kayo mahiya. medyo may threat, merong demanda, sedition, ganyan. Pero sabi ko, kumpara sa iba, maswerte ako kasi pag meron kang death threat, ibig sabihin hindi ka papatay Yung iba wala nang threat Wala nang warning, patay na kaagad. Ngayon, doon sa pagkahuli kay Duterte, alam mo, swerte rin siya. Dahil itong International Criminal Court, masinop. Katunayan, ilang taon yan nag-research. Ingat na ingat yan bago mag-akusa. Hindi katulad nung ginawa nila doon sa mga biktima ng pagpatay. Na ilista ka lang sa listahan ng barangay, patay ka na agad. Swerte si Duterte. Dahil meron siyang mga intelligence officers. Sinasabihan siya, merong darating na warrant of arrest. Meron siyang mga abogado. Tapos sinundo pa siya, inilipad siya sa aeroplano, hindi siya basta inambush. Tapos ngayon, inaalagaan siya doon, may doktor doon, maganda yung lugar. Swerte. At saka may pangako na hindi ito lutong Macau. Na may pangako na lahat ng aspeto didinggin. At may karapatan ng akusado na magkaroon ng abogado,
Sabi ko nga, swerte si Pangulong Duterte dahil hindi katanggap ng ganyang rule, yung rule of law. Yung pag-obserba sa mga patakaran ng batas. Swerte si Duterte.